Malakas at walang sakit ang noon ay 31 anyos na ina na si Maria Muñoz. Kaya naman labis na nagdalamhati ang kanyang pamilya nang mabalitaan nila ang biglaan nitong pagkamatay, bunga ng drug overdose ayon sa kanyang asawa. Ito ang alibay ni Joel Pelot na kanyang mister nang makita niyang hindi na humihinga si Maria madaling araw ng September 22, 2020. Tumawag siya sa 911 upang humingi ng tulong, ngunit hindi na naisalba ang buhay ni Maria at tuluyan na itong namatay. Bagamat sari-saring gamot ang na-trace ng mga doktor sa kanyang sistema, ni-rule out ang anggulong suicide matapos makita at mapag-aralan ng prosekusyon ang kanyang diary. Ito ang naging daan upang maparusahan ang tunay na may sala sa kanyang pagkasawi. Ito ang kwento ng buhay at kamatayan ng isang ina na ang tanging pangarap ay buo at masayang pamilya. Si Maria Eugenia Muñoz ay ipinanganak noong January 25, 1989 sa Puerto Rico, isang bansa sa South America. Isa siya sa 3 anak ni Marisol Rodriguez at George Luis Muñoz. Bagamat maagang nawala ang kanyang ina, nakatapos si Maria ng kursong nursing. Ang propesyong ito ang naging daan upang makilala niya si Joel Pelot, na noon ay isa ng nurse anesthetist. Bagamat may 10 taon ang agwat ng kanilang edad, hindi ito naging hadlang upang magkamabutihan ang dalawa. Taong 2011 nang magdesisyon silang magpakasal at magtungo ng Texas sa Amerika upang doon manirahan at bumuo ng pamilya. Hindi nagtagal ay nabiyayaan sila ng 2 anak na lalaki at mula nga noon ay itinuon na lamang ni Maria ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak. Plano nilang mag-asawa na maging full-time mom na lang muna si Maria at kapag malalaki na ang mga ito at nag-aaral na, saka pa lamang niya ipagpapatuloy ang naudlot na propesyon bilang nurse. Masaya at fulfilled si Maria bilang isang ina at asawa ni Joel. Ano pat wala na ngang mahihiling pa si Maria sa buhay na mayroon siya sa piling ng kanyang pamilya. Ngunit ang inakala niyang mapagmahal at tapat na asawa ay nagbabalat kayo lamang pala. Dahil simula nang ipagbuntis ni Maria ang 2 nilang anak, naramdaman na niya ang pagbabago ng kanyang mister. Si Joel tila nabagot sa buhay may asawa kaya naghanap ng ibang babae sa katauhan ni Janet Arredondo, isa ring nurse at kasama ni Joel sa trabaho. Noong una ay pa-date-date lamang ang dalawa hanggang sa ito ay mauwi sa isang seryosong relasyon. Bagay na natuklasan ni Maria nang makita niya ang tiket na ibinook ni Joel para sa European tour nilang dalawa ni Janet. Halos magunaw ang mundo ni Maria sa kanyang natuklasan. Kinumpronta niya si Joel tungkol dito at naging dahilan ng matindi nilang away. Naging napakasakit nito para kay Maria at wala siyang mapagbalingan ng nadaramang sakit. Kaya lahat ng ito ay isinusulat niya sa isang journal. Mas lumala pa ang sitwasyon sa pagitan nilang mag-asawa nang makita ni Maria ang sasakyan ni Joel sa harap ng bahay ni Janet. Kinumpronta niya si Joel at pinagbantaan niya itong ididiborsyo, ngunit sa pagkakataong iyon ay si Joel pa ang matapang. Sininghalan niya si Maria at pinagmumura pa niya ito. Binasag pa niya ang windshield ng kanyang sasakyan. Bagay na lalong nagpatindi ng sakit na nadarama ni Maria dahil sa kataksilan ni Joel. Pero noong September 21, 2020, sa pamimilit ni Joel na mag-usap sila ni Maria ng masinsinan para maisettle ang mga dapat nilang ayusin sa kanilang relasyon, pumayag si Maria at hiniling sa isang kaibigan na ipagdasal siya nito sa gagawin nilang pag-uusap ni Joel. Hindi man niya nabanggit, may tila pahiwatig si Maria na may magaganap na hindi maganda.
Ang mga sumunod na pangyayari ay tila kaganapan ng pahiwatig ni Maria na isang trahedya pala ang kahahantungan na kailanman ay hindi malilimutan ng pamilya nilang mag-asawa. Nang araw na iyon, bago ang kanilang masinsinang pag-uusap, isinulat niya sa kanyang diary o journal ang mga salitang, "What is this that I want? Number 1, move forward." Malaki ang kinalaman ng mga katagang ito na isinulat ni Maria na ating tatalakayin sa pag-usad ng ating kwento. September 22, 2020 sa Laredo, Texas, bandang 3:00 ng madaling araw, nang makatanggap ng tawagang 911 mula kay Joel Pelot. Ayon sa kanya, natagpuan niya sa kanilang silid ang kanyang misis na hindi na humihinga at ang duda niya ay drug overdose ang dahilan nito. Unang rumesponde si Officer Gregorio de la Cruz, suot ang body cam. Dinatnan niya si Joel na nagpe-perform ng CPR kay Maria sa loob ng kanilang silid. Itinuloy ni Officer de la Cruz ang CPR at ginawa nito ang lahat upang maisalba si Maria, ngunit wala na silang nagawa. 3:58 ng madaling araw nang ideklarang patay na si Maria. Ayon kay Joel, pagkatapos nilang mag-sex ng kanyang misis, naligo siya at iniwan si Maria sa kama. Pero ipinagtaka niya raw nang hindi na ito sumasagot sa kanyang mga sinasabi. Inisip raw niya noong una na baka napagod ito kaya nakatulog. Pero paglabas daw niya ng shower, hindi na ito gumagalaw sa kabila ng kanyang effort na ito'y gisingin. Ayon kay Joel, uminom si Maria ng clonazepam, ngunit ang gamot na ito ay hindi prescribed para kay Maria, kundi para kay Joel. Ang isa pang ipinagtaka ni Officer de la Cruz ay nang kunin ni Joel sa medicine cabinet sa kabilang kwarto ang bote ng nasabing gamot. Sa kanyang experience sa trabaho at sa ilang beses na rin siyang rumisponde sa ganoong sitwasyon, karaniwang makikita ang bote ng gamot sa tabi lamang ng biktima at hindi para maibalik pa niya ito sa cabinet. Isa pang ipinagtaka niya ay nang mapansin niyang tuyok-tuyo ang CR kung saan naligo si Joel, gayong masyadong mabilis ang mga pangyayari at wala pang kalahating oras nang marating niya ang tahanan nila Joel sa Laredo. Para kay Officer de la Cruz, ito ay maituturing na red flag. Isa pang kapansin-pansin ay nang pulutin ni Joel ang ibinigay na bote ng clonazepam at ilagay ito sa bulsa ng kanyang damit na nakunan ng body cam ni Officer de la Cruz. Sa sahig ay natagpuan din ng pulis ang pinaglagyan ng syringe, habang ang gamit na syringe ay nakita naman sa hagdan. May mga gamot din na nakita sa isang bag sa loob mismo ng kanilang silid. Hindi rin maipaliwanag ni Joel kung bakit may tanda ng tusok ng karayom sa kanang braso ni Maria. Sumailalim si Joel sa isang interview upang bigyang linaw ang biglaang pagkamatay ni Maria. At sa interview room ay nagpatuloy ang kakaibang inaasal nito. Halos magwala si Joel sa loob ng interview room. Sinisipa ang mesa at nagsisisigaw. Ang ipinagtataka ng mga pulis ay kung bakit hindi makasagot si Joel ng diretso sa mga simpleng tanong. Bago matapos ang panayam kay Joel, inamin niyang hiwalay na sila ni Maria. May ilang buwan na rin ang nakakalipas at siya'y mayroon ng kinakasamang ibang babae. Naroon lamang siya sa kanilang bahay upang makipag-usap ng masinsinan kay Maria. Sa puntong ito ay mas lalong nagkaroon ng hinala ang mga pulis na maaaring may foul play ngang naganap. Kaya naman mas nilaliman pa ng mga investigador ang pagkalkal sa katotohanan. Sa patuloy na pagkalap ng mga impormasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Maria, naging isang napakalaking pasabog ang lumabas na resulta ng toxicology report. Ayon sa report, 7 iba't ibang uri ng gamot na ginagamit sa pag-opera ang natrace sa katawan ng biktima. Ang morphine, Demerol, Versed, Propofol, Ketamine, Lidocaine at Narcan. At ang mas nakakagulat, walang trace ng clonazepam ang nakita ng mga eksperto tulad ng unang claim ni Joel na ito ang gamot na ininom ng overdose ni Maria.
Isa rin sa mga gamot na nakita sa kanyang katawan, ang propofol, ay hindi naiinom kundi ibinibigay ito sa pasyente sa pamamagitan ng pagturok o intravenous. Kaya pala may pinprick mark si Maria sa kanan niyang braso. Right-handed si Maria, kaya nakapagtataka na sa kanan niyang braso ituturok ang karayom. Kaya't ang malaking tanong, paano napunta sa katawan ni Maria ang mga gamot na ito? Sa palagay ng mga investigador, sinadyang ihalo sa paboritong inumin ni Maria ng sama-sama ang mga gamot nang ito ay ma-knockout, saka siya tinurukan ng propofol. Ang propofol ay nakakapagparelax ng panandalian, ngunit nagpapahinto ng paghinga na nauuwi sa kamatayan kung labis ang dosage nito. Nang masiguro ni Joel na hindi na mare-revive si Maria, saka siya tumawag sa 911 upang humingi ng tulong. Dahil sa mga natuklasang mga ebidensya, inaresto si Joel at kinasuhan ng first-degree murder. Ang prosekusyon ay binubuo ng 4 na babaeng abogado at tinawag nila itong Maria's Team. Kinalkal nila ang lahat ng ebidensyang maaaring magdiin kay Joel sa kaso. Bukod sa toxicology report, iprenisenta nila sa korte ang journal o diary ni Maria. Makikita sa diary ang mga entries sa iba't ibang date at nag-focus ang prosecution sa isinulat ni Maria doon 1 araw bago ang kanyang pagkamatay. What is this that I want? Number 1, move forward. Sa mga katagang ito, makikitang nais nang makamove on ni Maria at magsimula ng panibagong buhay. Kaya bakit siya magpapakamatay? Nakahanda na siyang simulan ang panibagong buhay para sa 2 niyang anak. Mahal na mahal niya ang mga ito at wala siyang hinangad kundi ang mapabuti ang mga ito na makikita rin sa journal ni Maria. Masasalamin din doon kung gaano siya ka-hands-on sa mga anak at kung gaano niya kamahal ang mga ito. Naisulat din ni Maria na wala siyang habol sa pera ng kanyang asawa. Ang tanging nais niya ay masustentuhan ng tama ang kanyang mga anak dahil kaya niyang magtrabaho para sa kanyang sarili. Maaaring na-depress siya ng mga panahong iyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na tatapusin niya ang sariling buhay para matapos na rin ang kanyang problema. Ito at ang iba pang mahahalagang ebidensya ang nakatulong ng husto para matiin at makonvict sa kasong first-degree murder si Joel Pelot. Sinintensyahan siya ng 25 taon hanggang habang buhay na pagkabilanggo na may posibilidad ng parole sa taong 2053. Ang 2 nitong anak ay nasa pangangalaga ng mga magulang ni Joel sa Texas dahil ang pamilya ni Maria ay sa Puerto Rico naninirahan.